Ayan, okay. Good morning once again sa ating mga Philippine investors around the world. Ito po niya ang inyong likod, VJ Double D. Yan, hinaan natin yung konting sounds. Yan po ang ating topic ngayon is DST number 59 na. So, ito yung tinatawag natin, ang buyo o sundot ba ay epektibo? So, malalaman natin, di ba, minsan yung parang sobrang excited natin pag may nagpe-present na parang meron parang konting push, no? Yung parang let's say yung PC natin nagpe-present o yung BP nagpe-present tapos yung PR na nagdala parang mare, ang ganda niyan, yan yung mga buyo na sinasabi or sundot eh. Pero epektibo kaya ito? Yan, tingnan natin. Okay ba yung buyo o sumundot pag may nagpe-present, diba? So titingnan natin mamaya kung helpful siya. Minsan kasi may mga side comments na nakakatulong ba para makonvince ang kliyente. Katulad niyan si Kuya, yung nakaupo. Yung nakaupo, yun yung pre-present, parang kunwari, yun yung PC. Kasi siya nakatayo, ito yung nagdala, yung nag-invite yung friend niya, yung PR, no? Let's say PR or PA. Parang sumisingit siya na, ang ganda niyan Kuya, panalong-panalo yan. Di ba, no? May gumagano para makatulong mag-present. Minsan kailangan lang din talaga tignan natin mga Philippine investors kung genuine yung ating pagko-comment kasi baka naman mamaya OA naman masyado yung overacting na parang hindi pa tapos mag-present yung hindi pa nagsasalita yung presenter or hindi pa siya nakakatapos sa pag-i-explain niya, bigla ka na, ang ganda dyan, ganyan. Minsan kasi may diskarte yung mga PC natin na iba-iba, no? Iba-iba diskarte niyan na meron siyang parang storya na binubuo para mas maganda yung presentation. Kung minsan ikaw ay humihirit na nauunahan mo siya, o maaaring hindi pala siya papunta dun sa ganong storya or presentation, minsan nakakasira siya ng diskarte. Depende, yan ang sagot, depende kung maganda yung mga buyo natin o sundot niya. Kasi minsan, nangyayari, nagkakaroon ng destructive selling. Alam niyo ba yung destructive selling for investors? Yan yung parang sisiraan mo or parang gagawin mo negatibo yung isang bagay para i-push mo yung isang bagay na mas maganda or parang feeling mo mas okay. Katulad nito, naku kabayan, huwag ka kumuha ng bahay kasi bayarin yan at di katulad nitong kondo, paupahan ito at kikita talaga. Pag bahay kasi ay nakakatiwangwang lang yan at maluluma lang pag di ginagamit, kabayan. May punto naman siya, kapag investors, ganito siya, kung titingnan nyo. Okay naman yung concept talaga ng bahay pangharap buhay, yung mga rental business, yung mga negosyo muna, bago kumuha ng bahay. Pero minsan, depende sa sitwasyon. Kakasabi nga lang kanina ni kabayan, nung kunwari nag-CR yung PR, yung PC ang nag-a-assess niyan, bigla siyang bumalik, hindi niya narinig yung usapan. Ang kailangan pala talaga ng guest niya is nagre-renta si nanay o nagre-renta yung kanilang pamilya at kaya naman niya yung monthly, gusto niya lang talaga kumuha ng bahay para hindi na nga naman sila nagre-renta. At saka maaaring yung kanyang budget during that time ay hindi pa sapat para doon sa bahay panghanap buhay natin ng mga units. Kasi syempre medyo mas mataas ng konti yun kaysa doon sa mga affordable homes natin. So minsan, nakakasira siya kasi kung titingnan mo, ang ganda na nung pasok nung interview, nakalista na yan kay PC, yung property consultant natin yung nagpe-present, nakalista na yung mga detalye ng kliyente kasi talaga sinuri niya yan maigi, dinayagnos yan bago muna yan presentan. Ang ganda ng pagkakaano na sequence, biglang papasok na yun yung PR, sasabihin, huwag ka kukuha ng bahay, kondo, kunin mo, day! Umari, di ba? Huwag ka kukuha niya kasi nakatiwangwang lang yan. Bayarin yan, hindi yan kumikita. Paano kung yun nga yung kanyang kailangan? Depende. So, yung suggestion na wag masyadong singit ng singit o buyo ng buyo kasi maaaring baka hindi siya nakakatulong. Hayaan mo munang pakinggan mo muna kasi expert na pag PC na expert na yan, PCBP. Expert na yan pag nagpe-present. So, alam nila kung paano din na-diagnose yung kliyente. Huwag niyo uunahan. Hindi ko makakilala niyo yan o kayo yung parang mas nag-dictate sa kanila kasi mayroong steps yan mayroong technique dyan So, makinig muna. Tapos kung ikaw ay magsa-side comment man, make sure na nakaayon o parehas kayo ng direksyon nung nagpe-present. Ito pa, depende kasi nga sa budget. Kanina nabanggit natin, ito lang talaga lang ang kaya ng budget ko sa ngayon. Okay sana ang bahay pangharap buhay, yung mga kanina nga, yung rental business, yung mga bumabalik ang income. Kaso, di pa siguro ngayon. Kasi nga, pagka na-interview na kanina, ang kanyang budget, let's say, is yung 10 to 12,000 pesos lang at walang tumugma na bahay panghanap buhay doon.
at kailangan talaga naman niya ng bahay na muna ibigay natin. Depende yun. Depende. Pero pag sinabing ang budget is kaya ganito at pumasok sa bahay panganap buhay, dun natin bigyan ng chance yan. Makita yung concept nga ng business. Diba? Depende din kasi sa sitwasyon, no? So, nagre-rent lang kasi ang pamilya ko at nangihinayang kami sa renta. Masungit pa ang landlord pag nade-delay. Ayun, no, kawawa naman siya hindi papalabas pag hindi nakakabayad ng renta. So, baka maaring sa sitwasyon niya, ang immediate need, ang urgent need is talagang bahay. O, yan, di ba? No? Depende. Maganda yung concept ng rental business nga, inuulit natin. Pero depende sa budget, depende sa sitwasyon, depende rin sa pangangailangan. Gusto ko kasi bumili ng dream house, sabi ni Kuya, no? Ni Sir, no? Gusto ko kasi bumili ng dream house dahil sa pag-retire ko, nakapagpundar na din ako ng magandang negosyo at nagpatapos na ako ng mga anak ko sa kolehiyo, kaya't maluwag na ang budget ko ngayon. Ito kasi hindi bang baka mamaya mga Philippine investors, meron tayong kliyente na marami ng negosyo sa Pilipinas, successful na, no? May marami na siyang negosyo, may meron na siyang nakapagpatapos na siya ng mga anak niya, maluwag na yung budget niya. At ang gusto naman niya ngayon is dream house na talaga kasi magpa-retire na eh. Pwede rin yun, no? Baka bahay na malaki na ito, reward niya na sa sarili niya to eh. So maaaring baka yun ang hinahanap niya ngayon. Kasi baka kumpleto na siya ng mga negosyo at hindi masamang magdagdag na, pero baka mas ang immediate na kailangan niya is yung dream house na reward niya. Yan o, iba o, magkakaiba yan ha. Kung magko-comment naman ay dapat i-compliment ang nagpe-present, nagtutulong kayo dapat niyan, hindi yung kinokontra mo siya. Parang second demotion ka lang. Parang, tama ka ba yun? Maganda nga dyan, ang ganda nga. Kaya pa ng budget, yun ang okay at sulit talaga. Kaya kung di rin lang tinatanong, hayaan na lang muna ang nagpe-present kasi mas eksperto yan. Yan nga ang kanilang training, no? Na mag-analyze kung ano ba ang tamang produkto, ang pinakamaganda para sa kliyente natin para mag-close din siya. Kasi baka mamaya kakabuyo mo, doon sumemplang yung presentation. Huwag masyadong madaldal, huwag masyadong singit-singit. Alam natin na excited tayo para ma-close yung dinala natin. Pero talagang ang eksperto dyan, pagdating sa pag-a-analyze talaga, kasi nga yan dumaan sa masugid na training, is yung mga PC, yung mga property consultant, minsan yung mga senior PAs na magagaling na talaga, katulad dito sa Qatar, marami tayong senior PAs na magagaling na, dahil nag-training sila maigi, at saka yung mga business partners of course. Yun, wag tayo masyadong singit din ng singit kasi minsan, imbis na napaganda, nakasama pa. Ayun, no, 'di ba? Ang bottom line kasi naman, maservisyo natin sila at mabigay yung best option para sa ating kliyente. Yan. Ito muli ang inyong lingkod para sa DSC number 59 ha. Ang buyo o sundot ba epektibo? Alam niyo na ha. BJ Double D. Hanggang sa muli. See you soon. Bye-bye.